So in case nagmotor, kauban si member o duha ka dependent, naligis or nabanggaan, patay, accident, unsay benepisyo. Nagmotor, nandun si member, nandun yung duha ka dependent. Ano yung una natin i-identify nila para ma-declare natin na na-agute claim. Ang plan holder. Okay? Unang i-identify nato, edad. Edad kay mostly, kita pag nanamanggod sa area, hindi nakabalutan na na-accident na ato ang kliyente, huwag na tanaan claim. Diba? Bate, ang pinaka-first procedure yung verify sakta sa system. Verify muna natin kung namampun mo ACR, no? Okay? Una-una, ititingnan nyo dyan. Of course, si member, automatic, na siya. Kung bilong siya sa 18 to 55. Accident accident. Yes, sir. Kung si member na aksidente, below siya sa 18 to 55, automatic covered na yan. Ngayon, dito tayo pupunta kay dependent. Dapat yung policy ni member, naka 8 months na para makover po siya sa accidental. Okay? Kaya in kaso man, nagmotor, unya, ang policy, naka 5 months pa lang nahulog. Okay, naka 5 months pa lang nahulog, na-aksidente silang tulo. Okay? Ang edad ni sabihin natin, belong sila sa 18 to 55 tanan. Ngayon, nagmotor, na-aksidente tulo, 5 months pa lang ang bayad. Sino may claim? Sino may benepisyo? Ang member. Member only, Yes, Kaya sir. nga naman, Wala pa is no contestability si member. Pero si dependent, kinahanglan 8 months. 8 months. Good. So ano ngayon? Ano gagawin sir ngayon dito sa dalawang namatay? Balance. With the balance, sir. Pay the balance. Pero gamitin man yung policy ni member. Spot cash. Okay, spot cash na lang nato. Okay? So iklaro na sa inyo na wala agad madawat ang dependent na namatay. Kaya ang insured na naman si member. Stick tayo sa policy. Stick tayo sa condition para may libog. Okay, yun lang yung tatandaan niyo yung condition of policy nato. Walang iba. Okay? Pero kung in case man po na naka 1 year na ang policy, Lahat. sila tanan na Sila tanan na servisyo, sila tanan na cash assistance. Okay? Dito nato na-apply yung 4-in-1 or yung family insurance. Okay? Patitingnan din natin kung sa relationship dito sa dependent. Kaya sa amin, dapat ang i-declare ko talaga niyo yung dependent is related talaga, immediate family. Kaya lisod yun kung sige mong lagay dira na dili man connected dito. Okay? Pangalawa, kung na-agad mo na member na wala kang i-declare sa dependent area, okay, tulong mo na, di ba? Ngayon, kung wala kang sila i-declare, lagyan ninyo ng none. Okay? Dili lang ninyo i-leave na blanco. Kay possible pohon, base pwede nilang sulatan lang. Okay? Unya, ang nahitabo pag yun, ang ahente na nagpasunod sa iya, wala na. Okay? So protection po nasa 2A, ngayon case, pag blanco good ang policy, lagyan na lang ninyo ng none para dili na nila masulatan. Even yung second copy sa 2A, lagyan ng none. Sir, paano yun? Na daw idagdag ulit si member na dependent, kaya nakaligtan lang naman niya yung date of birth, dili na nilagay, pero lagyan na nato ng none. Pwede po tayo mag-change, pwede tayo mag-add, o pwede tayo mag-update dependent. Kung in case nagpa-insured mo dira sa system, isa lang ang dineclare, then by the next 2 months, gusto niyang dagdagan na dependent, pwede po yun. Mag-add dependent lang. So meron tayong papers na pwede fill-upan nila. Once na nag-add dependent, once na nag-change, update dependent, public contestability, yung bagong na-install. Okay? Yung bagong pinalitan, counting naman ng 8 months, kahit na naka 1 year na yung policy. Kasi kung ano yung in-install natin, back to contestability yun. Dili yung member, kundi yung bagong in-install natin.
Okay? Ang requirements ng ANA is na at a change dependent form, I think valid ID or birth certificate. I-install natin ulit dito. Okay? Pwede po yun. Pwede tayo mag-add, change, and update dependent. Kung naan mo mga dependent na 17 years old, ipa-insured sa member na to, and then 18 years old na karong year. Diba? Dili pwede yun na nag-move yung year natin kasi kung kailan nagpa-insured na 17 years old, yun din ang i-read ng system. Kung 17 years old siya nagpa-insured or dependent, namatay ngayon, wala siya madawat. Kaya 17 years old man siya ipa-insured. Anong gagawin natin dito na nag-18 years old na siya this year? Anong gagawin natin? Pwedeng ipa-update para pag in-update natin, i-read na ng system, 18 years old na. So pero counting naman siya ng contestability. Okay? Kaya tayo doon Yes, sir. May pangutana? Sir, Sige. about sa ano, sir, convert to cash ba yung Buya assistance, sir? If in case hindi sila mag-ano, pa-servisyo. Okay. Yung burial assistance natin pwede i-convert into cash. 50% of 20,000. Okay? Pag kinonvert into cash, ang service, 50% na ihatag. Pero nata, nindot pagod na offer ana. Ayaw mo niya yung 50% yung burial, kay 10,000 ang madawat. Pwede po i-convert into fully paid policy. Fully paid plan. Pwede yun i-convert niya. Hindi na kuha ako ng Gmail, pero i-convert into fully paid service. Sir, additional sir, sa ano sir, sa yung ano, hindi pa naka-contest kasi pilo balance. Pagbayaran niya po yung balance, makukuha ba niya yung family cash assistance? Pwede balance, O tapos hindi? kaya, pag pay the balance yun, Nga, it Gcash means assistant. dili siya nakakontest. Yes, sir. It means dili siya nakapasa sa condition of policy. So, ibig sabihin, pag pay the balance is, kung dili po niya gamiton, kung dili gamiton, transfer ang mangyayari nila. Hindi mo pwedeng bayaran niya para makontest siya. For example, karon naka 7 months siya. Kung niya dili pwedeng bayaran yung 1 month para maka 8 months siya. Yung kabuuan talaga sir, bayaran niya, makukuha ba nila yung family cash assistance? Okay, so bali, spot Spot cash. cash, Yes sir. Okay, gano'n na po tayo sa spot cash. Ngayon, ang spot cash, ang pamanggod na to, active lang ang insurance pag active po ang policy. Ngayon, once na pinolipid na siya, dili na active ang insurance. Sa ato advantage, kaya nga naman bayad na. So, ibig sabihin, wala na yung problema sa pangungulekta. Pero sa member, once pinagpulipid na, service na lang good ang ihatag sa iya, wala na yung cash assistance. Okay sir. Kay inactive na ang insurance or fully paid na ang policy. Clear. Okay? Pag mag-spot cash payment, okay, by the next month, wala na siya insurance. Kung in case may maitabo sa iya, yung ibayad na lang niya, yung serbisyo. Okay? Pero, para active magyapon ng insurance, pwede man na i-stayan mo na 1 month. Sir, bayaran mo lang itong 4 years and ganito, 4 years and 6 months. Ana, para active magyapon ng insurance niya. Kana na lang. Pero kung kusog-kusog pa man good siya, malakas pa man pwede, spot cash, sayang man po. Diba? Kay basin pohon, maglisod siya, wala na yung kwarta pambayad. Yung sabi ko sa inyo, advantage na to Kaya nga naman, dili na sila maglisod, o dili na maglisod, sige pangulikta. Pero disadvantage siya ila, pag fully paid na ang policy. Eh wala na may insurance. Kundi burial na lang i-search sa kanila. Okay? So clear? Yes sir. Question? Ano pa? Na-clarify, sir. Regarding sa pinaka-dis ang atong experience, sir, Experience sa payment na to, sa deferred collection, sir. Yung aging? Yes, sir, 18. 60 days grace period. So, what if, sir, halimbawa, may withdraw, sir, no? Naka-contest na siya, sir. Naka-contest na siya, sir. Then, 60 days na, sir, 2 months siya na walay bayad. Then, something happened sa iya, sir, namatay siya. Makatay ba magyapon siya na
contest na siya, di naka 60 days. Okay. So, ang tanong ni BM nyo is 60 days aging siya karong wala na. Sa policy natin, nakalagay sa policy. Naalang insurance, 160 days grace period. Agad maklaim. As long as dili nagalampas sa date niya, yung araw. Picture, sir. Diba? Date of inception. Pero sa pitsa 20, di namatay siya pitsa 15, 60 days grace period na. Pero kung nilampas ng pitsa 20, nag-90 days na yon. Nilampas na siya sa 60 days grace period niya. Okay? Yan yung titingnan natin. Pag 60 days yun, medyo alanganin mo dira. Kailangan pa-update yun ta. Kaya allowance lang naman good na. Kay, kung totoo sila, gagawa man good nila monthly. So dapat daw monthly, magbayad ko sila. So yung 60 days and 90 days aging, allowance lang nato na para apaso nila, para consideration nato nila. Okay? Titingnan natin always yung date kung kailan nagsulod o yung araw ng kailan nagsulod para kung dili dito, mabantayan good nato. Okay? Usay purpose ani para makabalubid mo sa proseso. Para dili mo si pangutana. Okay? At least kinahimay-himay na to ang information. Now, kung na 90 days accounts, active pa man yan sa ACR ninyo. 90 days account. Namatay. Pero naka-contest siya. Naka-contest, namatay. Unsay ihatag na to. Pay the balance. Kaya nga naman, 60 days man ang insurance na to. Active pa man ang policy. 90 days aging siya. Wala. Wala, sir. Ha? Wala. Wala. Okay. In consideration sa management, pag 90 days account siya, din nakakontest pa rin siya, nililibre natin ang service. Burial assistance na lang. Pero, shouldered ng company. Pag 90 days. Okay? Pag 90 days account, nakakontest siya, whatever cost of death man na, burial na lang. Okay, wala na cash assistance kasi extended support or extended assistance nato na dito sa namatayan. But then, ini-encourage ng management na dapat wala mo yung 90 days. Dapat yung 60 days below lang. Okay? Pa-update tayo ng mga 90 days kasi kaya ganin nakuha mga kliyente na to para makadawat ng claims. Okay? E then malibre ang servisyo nila. But then sa to as a management is in consideration sa being a member nila, pagiging member, di share punta ng burial. Instead, wala sila madawat. Okay? So I know sa mga ACR ninyo, dagan ko nila mga 90 days. So yan yung tutukan natin. Yan yung pang-adlock, pang-good nato sa ilaha. Mami, update mo ni Kwa, plano mo para at least, para wala din yung insurance mo, in case may mahitabo. Yan yung pang-kwa nato. Pang-adlock sa ito ang mga kliyente po. Para makapa-update. Thank you. Sige na, Ergon, kita diya rin mo. Kami anak naman na sir, okay. Sige. Next, wala na. Pauta na sa family insurance. Clear tayo dira. So, direta sa individual. So, pag sinabing individual, si member lang ang naa. Siya lang ang may insurance. So, si Tupas, si Sapphire, si Diamond. Wala pa man ta Diamond dire kay wala pa chapel. Kasi pohon kay kusugman mo. Diriban tunga na. Sentro Dito ay na sentro. Okay. So, double benefits, 8 months. Same lang naman ang explanation nato. Ang nabago lang dito is yung edad. Hanggang 18 to 65 years old na ay insurance. So, advantage po ni sa mga 60 years old to 65 years old na mga senior na. Pwede natin ipakuhanin ng 395 kaya napapos sa insurance. Okay? Ay, dito pala sa paglagay ng dependent, guys.